Ang kanyang sagot ay ikinagulat ko. Nagpatuloy ako sa pagsasabi, ¿por qué no lo haces? La misa es el lugar donde puedes encontrarte con Jesús de manera más real, donde Él está presente en la Eucaristía. Ipinaliwanag niya, medyo nababahala. A veces asisto a un servicio de alabanza evangélico porque siento que allí me encuentro con Dios. Ang kanyang mga salita ay nagpaisip sa akin ng malalim. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, malambing kong tinanong siya, ¿Sabes que en la Eucaristía realmente te encuentras con Jesús? Él está verdaderamente presente, no solo como un sentimiento o una idea, sino de forma real. Ang kanyang mga mata ay tila lumiwanag, na parang may bagong nagising sa kanyang puso. Noon ko napagtanto na tayong lahat, saan man tayo naroroon o anumang sitwasyon natin, ay kailangang bumalik sa Eukaristya, kung saan si Jesus ay naghihintay sa atin nang may walang pasubaling pag-ibig. Panginoon, gamitin mo ang bawat isa sa aking mga salita upang akayin ang higit pang mga kaluluwa tungo sa iyo. Upang matuklasan nila na ikaw ang naghihintay sa kanila. Hindi sa malayo, kundi dito, buhay at puno ng pag-ibig. Patuloy kong ipinaliwanag, cuando recibes la Sagrada Comunión, estás recibiendo a Jesús mismo, real y verdaderamente. Bajo la apariencia de un pequeño trozo de pan, Él está presente completamente, vivo y lleno de poder. Esto no es solo un símbolo, es Jesús mismo quien entregó su vida por amor a ti. Él se ha dado a sí mismo para que podamos tocarlo, recibirlo en nuestro corazón y vivir con Él en cada momento. ¿Sabías que Jesús dijo, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo? El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, para que el mundo tenga vida. Juan 6:10. Tumingin siya sa akin ng may atensyon. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na emosyon. Sinabi niya sa akin na pag-iisipan niya itong mabuti, at ang aking puso ay napuno ng kagalakan. Alam ko na ang isang binhi ng pananampalataya ay naitanim sa kanyang kalooban. Panginoon, anong dakilang biyaya ang meron tayo bilang mga Katoliko sa pagkakaroon kay Jesus na buhay at naroroon sa gitna natin sa Eukaristya. Ito ay isang napakahalagang regalo na marami pa rin ang hindi natuklasan o hindi pa lubusang napapahalagahan. Kami ay lubos na pinagpala na makasama ang mismong Jesus sa gitna natin. Sa bawat banal na misa, si Jesus ay muling nag-aalay ng kanyang sarili para sa atin, upang tayo ay magkaroon ng matalik na pakikipag-isa sa Kanya. Ito ay hindi lamang isang makasaysayang alaala, kundi isang buhay na katotohanan, laging naroroon, laging mapagmahal, na patuloy tayong tinatawag na lumapit sa Kanya. Bilang mga Katoliko, dapat tayong magkaroon ng kamalayan na ang Eukaristya ay hindi lamang isang ritual, kundi ang lugar kung saan si Jesus ay tunay na kasama natin. Ibinabahagi ang kanyang pag-ibig at kanyang buhay sa atin. Sa bawat pagkakataong sumasamba tayo sa harap ng tabernakulo, sa bawat pagkakataong nakikibahagi tayo sa banal na misa at nagkokomunyon, tayo ay nasa matalik na pakikipag-isa sa Panginoon. Huwag nating tingnan ito bilang isang ordinaryong bagay, kundi bilang pinakasagradong sandali, ang pagtatagpo sa pagitan ng Diyos at ng tao. Magpasalamat tayo para sa napakahusay na regalong ito at hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong mamuhay ng karapat-dapat sa Kanyang biyaya. Sa bawat hakbang ng ating buhay, naway ang Eukaristya ang ating maging pinagmumula ng lakas, pag-asa at apoy ng pag-ibig
na nagtutulak sa atin na sumunod kay Jesus. Bendito seas sagrado corazón de Jesús en la Eucaristía. Creo firmemente en la verdadera presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh, Sagrado Corazón de Jesús, ardiente de amor por nosotros, enciende mi corazón en tu amor. Oh, Sagrado Corazón de Jesús, convierte a los pobres pecadores y guíalos hacia la luz de tu verdad. Oh, Sagrado Corazón de Jesús, inflama tu amor en mí para que sea un instrumento de tu misericordia. Oh, Sagrado Corazón de Jesús, haz que te ame, te sirva, y que todos a mi alrededor también lleguen a amarte como yo. Oh, Sagrado Corazón de Jesús, convierte a los pecadores, rescata a los agonizantes y concede la liberación a las almas del purgatorio. Oh, Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, fortalece mi fe, esperanza y caridad, para que cada día de mi vida sea una alabanza a ti. Oh, Sacratísimo Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh, Sagrado Corazón de Jesús, consolado en tu agonía por un ángel, consuélanos en todas nuestras enfermedades físicas, emocionales y espirituales. Oh, Sagrado Corazón de Jesús, protege nuestras familias, jóvenes, niños y ancianos, bajo tus amorosos brazos. Oh, Sagrado Corazón de Jesús, sé conocido, amado e imitado en todos los corazones del mundo. Oh, Sagrado Corazón de Jesús, ven y reina en mi corazón, para que seas la luz que guíe mi vida. Oh, Jesús Eucarístico, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no te adoran, no esperan y no te aman. En el cielo y en la tierra, bendito sea por siempre el amoroso corazón de Jesús en la Eucaristía, que se sacrificó y nos amó sin límites. En el cielo y en la tierra, bendito sea por siempre el amoroso corazón de Jesús en la Eucaristía, fuente de vida y salvación para toda la humanidad. En el cielo y en la tierra, bendito sea por siempre el amoroso corazón de Jesús en la Eucaristía, que reina en gloria y misericordia. Amen. 5 minuto kasama si Jesus sa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na Jesus, bihag ng pag-ibig, laging presente, at buhay sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Ngayon ako ay lumalapit sa iyo nang may pusong puno ng kababaang loob at malalim na pasasalamat. Ikaw ang hari ng mga hari ay pinili mong manatili sa amin sa abang anyo ng tinapay at alak. Isang kilos na umaapaw sa pag-ibig na napakalawak na mahirap maunawaan ng lubusan. Kay dakila at di maarok ang misteryo ng iyong pagbibigay. Ikaw, na maraming beses nang nakakalimutan at iniiwanang nag-iisa sa mga tabernakulo ng mundo, ay patuloy na naghihintay ng may walang hanggang pasensya at pag-ibig na puno ng pagmamahal. Nais mo na may lumapit upang dalawin ka, magbigkas ng isang salita ng kaaliwan, at maghandog sa iyo ng isang tingin ng tapat na pag-ibig. Ikaw ang mabuting pastol na hindi tumitigil sa pagtawag sa amin. Kahit na naliligaw kami sa ingay at mga distraksyon ng mundong ito. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Patatagin mo ang aking pagtitiwala sa iyo. Panginoon ng walang hanggang awa, gawin mong matuto ang puso ko na maging mas maawain. Panginoon ng walang hanggang katotohanan, liwanagan mo ang aking mga hakbang, upang lagi akong lumakad sa landas ng kabutihan. Turuan mo ako, Jesus, na mahalin ka araw-araw ng higit.
Hanapin ka sa katahimikan at manatiling laging kasama mo. Kahit na ang mga bagyo ng buhay ay pumapaligid sa akin. Sa paglapit ko sa iyo sa oras na ito ng pagsamba, pinagninilayan ko ang napakalaking regalo ng pagiging kabilang sa iyong simbahan. Bagaman nabubuhay tayo sa panahon ng kalituhan at pagsubok, pinupuno ako ng pag-asa na malaman na sa simbahang ito, ang iyong simbahan, natin matatagpuan ang kanlungan at ang mga sakramento na nagpapabanal sa atin. Totoo, Panginoon, na bilang komunidad tayo ay hindi perpekto. Isang simbahan ng mga makasalanan, ngunit tayo rin ay isang simbahang tinawag sa kabanalan. Pinupuna nila tayo at sinasabi na ang ating pananampalataya ay lipas na o ang ating simbahan ay minarkahan ng mga pagkakamali. Gayunpaman, alam ko na ito ay ang iyong simbahan. Itinatag ng may pag-ibig, na nananatiling matatag at gumagabay sa amin patungo sa iyo tulad ng isang mapagmahal na ina na nagtuturo sa kanyang mga anak patungo sa katotohanan. Kay laking pribilehiyo na makatagpo ka sa kabanal-banalang sakramento ng altar